Ito ang pinakamagandang example ng political dynasty na meron tayo sa bansa. Noong panahon na presidente si Rodrigo Duterte, si Rodrigo Duterte. Congressman, si Pulong Duterte. Mayor, si Sara Duterte. Vice Mayor, si Baste Duterte. Diba? Ganda-ganda. So mga babayan, ano bang masasabi natin? Siyempre kung merong bad news, doon naman tayo sa good news. Oo. Ang good news mga babayan, much to the surprise of everyone, okay, not just yung mga dilawan, pati rin mga admin supporters, kasi hindi natin in-expect na gagawin ito ni Sandro Marcos. Oo. Hindi natin in-expect na gagawin ito ni Sandro Marcos, na siya mismo kasama ni House Speaker Bogie D ang mangunguna sa panukalang batas na pipigil sa political dynasty sa bansa. Alam nyo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo kahapon, ang political dynasty po ay isa sa mga, well, depende sa nakaupo, pero isa ho yan sa mga ugat ng korupsyon sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, yung sa political dynasty ko kasi, it is an effort to consolidate power into one family. Bigyan ko kayo halimbawa. Ito ang pinakamagandang example ng political dynasty na meron tayo sa bansa. VP, nung panahon na presidente si Rodrigo Duterte, Congressman, si Pulong Duterte. Mayor, si Sara Duterte. Vice Mayor, si Baste Duterte. Diba? Ang ganda-ganda. Ngayon, mga kababayan, ang setup ganito. VP, si Sara Duterte. Congressman, si Pulong Duterte. Party list yung anak niya, si Omar Duterte. Tapos meron pa isang Duterte na nakaupo, congressman din na party list din. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng party list. Tsaka yung pangalan ng Duterte. Dalawa yan dalawang Duterte nakaupo konsehal yung isa. But anyway, sige. Tapos mayor, yung si Baste Duterte. Vice Mayor, yung isa sa apo ni Rodrigo Duterte. Vice Mayor. Tapos syempre, itong si Kitty, ipapasok doon nila na konsehal. Oo. So, yun, yung political dynasty talaga. Ang lupit nun kasi isang pamilya lang talaga yun. Sabihin nila, bakit mga Marcos din naman political dynasty Well, partly, it's partly true. Bakit? Kasi, because of the last name. Oo. Pero wag natin kakalimutan, mga kababayan, si Matthew ay anak ni Aimee. Na siyang governor ng, tawag dito, ng Ilocos Norte. Kung titingnan natin ang political dynasty, ang hardcore political dynasty lang talaga, well, of course, one of the hardcore political dynasty is really the Dutertes, and meron pa, may halimbawa pa tayo, Cayetanos. Isa yan. Oo. So, Cayetanos, Revillas, ayan yung Revilla. 3 yata sila o 4 na congressman. Oo. Isang congressman ng Cavite, tapos 2 party list if I'm not mistaken. Revilla. Villar, ayan, yung Villar, isa pa yan. Ano pa yan? Oligarch pa yan. Tapos, yung Soto, well, hindi siya kasing hardcore nung iba kasi 2 lang sila. Isang senador, isang mayor. Tapos napakalayo pa ng distansya. Pero, yung sinasabi ko tawag dito, yung sinasabi ko na political dynasty, yung mga katulad tulad nung kay Duterte na isang buong linya sila. From congressman pababa hanggang sa level ng konsehal, meron silang isa. Meron din na halo, yung katulad nung kay Cayetano, 2 silang senador na magkapatid, tapos yung asawa ni Alan Peter, siya naman ang mayor ng Taguig. Barzaga din, ganyan. Oo, yung Barzaga din. So, marami hong tatamaan dito sa gustong mangyari ni President Bongbong Marcos. At ito nga, nakakagulat din, tayo nabigla kanina, nakasama rin daw si Sandro Marcos sa mga nagtulak ng panukalang batas na labanan ang political dynasties. Oo. Ito po yung balita galing sa mismo.
sa House of Representatives to mismo. Okay? Sabi ng House of Representatives, true to his promise, Speaker Faustino Boji D has taken a major step by filing a landmark anti-political dynasty bill, a reform he committed to pursue to promote fairness, competition, and integrity in public service. Speaker D filed the House bill together with Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, marking the first major push by top leaders of the House of Representatives to operationalize constitutional provisions intended to prohibit political dynasties. Tapos, ito ay dahil sa utos ni President Bongbong Marcos na i-prioritize ang apat na panukalang batas na gusto niyang umabot sa kanyang lamesa. Una, yung anti-political dynasty. Pangalawa, yung party list reform bill. Pangatlo, yung Independent People's Commission bill. At saka yung kadena. Alam niyo, ang tanga ni ano minsan. Nabasa ko lang ito kanina. Who's this guy? Si Bam Aquino, parang in-interpellate siya ni Rodante Marcoleta. Sabi ni Rodante Marcoleta, bakit kadena yung pinangalan mo dito? Sabi. Hindi ba ang kadena parang nagpo-promote daw ng katiwalian kasi kadena daw. Oo. Alam nyo mga babayan, ngayon ko lang na-realize na kaya pala lawyer itong si Rodante Marcoleta. Kasi mga babayan, yung kadena is a play on words. It's a play on words. Bakit? Kasi ang punto ho ng kadena is blockchain. Kaya kadena, chain, blockchain. Bobo. Ano ba Tagalog ng kadena maliban sa ng chain maliban sa tanikala? 'Di ba kadena? Bobo talaga. Diba? Makasi na lang Makasi na lang talaga. Hindi ba para pinopromote natin ang katiwalian dahil sa salitang kadena? Blockchain kasi. Bobo. Anyway, guys. Uy, nawala ang aking internet. Nawala ba internet ko? Okay. Ayan, bumalik na siya. Okay. Blockchain kasi. Anyway, so game. So ito na nga mga kababayan. Pakinggan natin yung balita. 771, an act defining and prohibiting the establishment and perpetuation of political dynasties to promote equitable political participation by Representative D. Faustino and Marcos. The Committee on Suffrage and Electoral Reform. Panukalang magbibigay definisyon at magbabawal sa pamayani ng political dynasties. Ito ang House Bill No. 6771 na inihain ni House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji III at Presidential Son House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Na-refer na ito sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms araw ng Miyerkules, December 10. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad ang 4 na kritikal na panukalang batas kabila na ang anti-political dynasty. Sa ilalim ng panukala ni D at Marcos, bawal ang sabay na humawak ng elective position ang magkamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity and affinity. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumakbo ang magulang, anak, lolo, lola, kapatid, tiyahin, tiyuhin, pamangkin, apo sa tuhod, lolo't lola sa talampakan, pinsan at apo sa pamangkin, asawa, biyanan, manugang, lolo't lola ng asawa, bayaw, bilas at asawa ng apo, pamangkin ng asawa, asawa ng apo sa tuhod ng isang nakaupong opisyal sa national level. Wait, simplihan natin guys. Grabe naman to si UNTV. Isa-isa. Pwede naman simplihan. Okay. 4th degree of consanguinity. Sa salitang sanguine or blood. Ibig sabihin, blood relatives up to the 4th degree. So, kadugo. Okay. So, ako, tatay ko, lolo ko. Tapos, anak ko. Tsaka hanggang apo. O, hindi pwede. Simplihan natin, ha? Nakakatawa to si UNTV. Pinahirapan pa tayong lahat. Yun ang consanguinity ha. 4th degree of consanguinity. Okay. Affinity mga kababayan, yun ay sa iyong asawa. Okay. So, yung sa consanguinity kasama yung asawa mo doon. Siyempre kasi mag-asawa na kayo eh. Sa affinity naman, ibig sabihin, lahat ng relatives ng asawa mo up to the 4th degree. So, yung tawag dito, yung parents niya, lolo niya, anak niya, apo niya, hindi pwede. Hanggang sa pinsan. Kasi hanggang 4th degree. So, hindi pwede. Okay. Yun ang ibig sabihin ha. Simplihan ho natin. Consanguinity, lahat ng kadugo mo. Affinity, lahat ng kadugo ng asawa mo. Ganun lang kasi.
Natawa ako doon sa explanation ni UNTV. Inisa-isa talaga niya. Simplihan natin. Okay. Tuloy. Gayun din, Ay, hindi pwedeng sabay na umupo sa legislative district, provincial government, city o municipal government at barangay ang magkakamag-anak. Pero ang isang political scientist na si Professor Julio Tihanki may nakikitang butas sa naturang panukalang batas na ito. Bagamat sa unang basa, makikita natin na hanggang 4th degree of consanguinity ang minumungkahi nitong batas na ito, ang aking nakikita ay may kakulangan ito dahil hindi niya sinasabi kung ilan sa magkakamag-anak ang pwede at hindi pwedeng tumakbo. No? Sa mga ibang version ng batas na minumungkahi ay sinasabi ng diretso na no to members of the same family within the 4th degree can run and hold office. No? Dito, ang kanilang version ay if a person, no? Ang kanilang definition. No? So, hindi malinaw kung ilan, no? At kung paano. No? Tapos, ang isa pa, ang kanilang pagkakalatag ng wait. Tingnan natin, totoo ba yung sinasabi ni political analyst Julio Tihanki? Okay. Ito, elective positions ha. President, Vice President, Senator, National. House of Representatives, District Level, Party List. Governor, Vice Governor, members of Sangguniang Panlalawigan for Provincial Level. So mga LGU na to. Governor, Provincial Level, Mayor, City Level, Municipal for Municipalities, and punong barangay for Barangay Level. Okay. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi niya. Ayan. Sino daw ang covered? Persons covered or prohibited candidates? Any person with a political dynasty relationship as defined in Section 3 of this Act. So, balikan natin si Section 3. Sino ba ang may political dynasty relationship? Ito. Refers to an existing familial relationship with an incumbent elective public official, such as a spouse, direct ascendant or descendant, sibling, or any other related within the 4th civil degree of consanguinity or affinity, whether legitimate or illegitimate, full or half-blood, o kahit mga, kahit yung mga siyempre, may mga politiko tayo na medyo makakate. Tulad ni Rodrigo Duterte. Diba? May Sara Duterte. May Kitty Duterte. O yun, diba? So, half-blood. O, half-blood prince ang Harry Potter. Okay. Tapos, relatives refer to individuals who have existing political dynasty relationship with an incumbent. Okay. Spouse refers to legal or common law spouse. Okay. Sige. So, if a person is an incumbent or candidate for any elective national position, the spouse and the above relatives are prohibited to simultaneously hold any elective national position. So, balikan natin yung para mas maintindihan natin. So, ito ang elective national position. So, mga babayan, kung automatic ang presidente, vice president, out na yan. Automatic yan. Kasi merong word na simultaneous. Isa lang naman ang hinahalal na presidente. Isa lang ang hinahalal na vice-presidente. So, sa senators, pwedeng magkaroon ng applicability yan. Okay? May pwedeng magkaroon ng applicability yan. So, sa senators, tulad, halimbawa, Tulfo Brothers, Estrada Brothers, Cayetano siblings. O, sino pa? Sino ba yung magkakapatid dyan sa Senado? Sino ba yung mga magkakapatid dyan? Nakalimutan ko na yung iba. Tulfo, ayan, yung Villar, ayan, Villar siblings, ayan. Oo, di ba? So, bawal na yung mga ganon, hindi na pwede. Kasi simultaneous, ibig sabihin sabay. Okay. So, wala nang Tulfo Brothers, wala nang Estrada Ejercito, wala na yon kasi half brothers, di ba? Wala na rin yung Villar siblings, wala nang Cayetano siblings. Applicable na siya. Okay? Senator level. Puntahan natin yung kasunod. Wait, puntahan natin yung kasunod. Buksan ko na nga ito sa ibang webpage. Sa ibang tab. Okay. Ano pa yung next na covered? Unay national position. Next is, if a person is an incumbent or candidate for the position of member of the House of Representatives, the spouse and the above relatives are prohibited to simultaneously hold the same position within the same legislative district. So, ibig sabihin, halimbawa, again, another example na magandang pag-usapan is Davao City. Bakit? Halimbawa lang, First District, Pulong Duterte.
2nd District, Omar Duterte. Ayun, bawal na yun. Hindi na pwede. Cannot be. Bawal na yun. Basta within the same legislative district. Hindi na pwede. Bawal na. Oo. Cannot be na. Cannot be. Okay. Next. If a person is an incumbent or candidate for any elective provincial position, the spouse and the above relatives are prohibited to simultaneously hold any elective position in the same provincial government. So, balikan natin yung kanina. Sino ba ang sa provincial government? Governor, vice governor, tsaka members ng sangguniang panlalawigan. So, ibig sabihin, halimbawa, sa isang probinsya, ano bang ano? Probinsya na merong hati. Ay, ito halimbawa. Halimbawa, Ilocos Region. Halimbawa, Ilocos Region. So, isang buong probinsya ng Ilocos Region. May dalawang governor dyan. Governor ng Ilocos Norte, governor ng Ilocos Sur. So, hindi pwede na magkaroon, bawa Marcos, hindi pwedeng Ilocos Norte governor, Marcos, Ilocos Sur governor, Marcos din. Hindi pwede. Hindi na pwede yun. Ito yung sasabi ko kanina na may comment ako na parang medyo magulo pagdating sa LGU. Kasi dito malinaw. Pagdating sa presidente at sa national, malinaw. HOR, malinaw. Pero pagdating dito sa LGU, medyo nagiging malabo ang kwento. Oh, medyo nagiging malabo ang kwentuhan kasi if a person is an incumbent or candidate for any elective provincial position, the spouse and the above relatives are prohibited to simultaneously hold any elective position in the same provincial government. So does it mean, ito medyo malabo sa akin to. Does it mean, halimbawa ako, governor, ibig sabihin yung asawa ko hindi ko pwedeng gawing vice governor. Kasi any elective position eh. Hindi kasi ibig ko sabihin. So medyo, para sa akin, yun yung interpretation ko. Para sa akin. Pero hindi natin alam kung yun ang ibig nilang sabihin dyan. Kasi medyo malabo. Medyo malabo. So yung asawa ko hindi pwedeng mag-hold ng any elective position. So hindi siya pwedeng tumakbo. Halimbawa ako si governor. Yung asawa ko hindi pwedeng maging vice governor. Yung anak ko hindi pwedeng maging miyembro ng sangguniang panglalawigan. So, yun ang pagkakaintindi ko. Pero baka mali ako dun. Doon ako medyo naguguluhan ha. Personally, ako lang naman. Kasi alam niyo naman ako, kailangan very specific. So, kasi batas you cannot be vague with the law. Oo, hindi ka pwede maging vague sa isang batas, guys. Ano pa? Ito. If a person is an incumbent or candidate of any elective city or municipal office, the spouse and the above relatives are prohibited to simultaneously hold any elective position in the same city or municipal government. So, yung sabihin, yung anak ko, hindi pwedeng maging konsehal, kahit anak ko siya. Yung asawa ko, hindi pwedeng tumakbo bilang vice mayor ko. Ganun. Yun yung yun yung pagkakaintindi ko. I could be wrong. I hope mayroong mas palinawin pa to ng konti. If a person is an incumbent or candidate of any elective barangay office, the spouse and the above relatives are prohibited to simultaneously hold any position in the same barangay. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi yata ni Tihanki, ito. So, halimbawa, Baste Duterte for mayor ng Davao City. Tapos, para mag-consolidate ako ng kapangyarihan ko, kailangan yung kapatid ko, si Pulong, siya naman ang tatakbong mayor ng Tagum, Davao del Norte. Does it mean is it still part of a political dynasty? Kasama po ba 'yon sa definisyon ng political dynasty? Kasi mga kababayan, kung ang pagbabasihan ko yung pagkakaintindi ko neto, vertical lang siya. Ibig sabihin, kung ako ay governor, yung asawa ko ay mayor, cannot be. Within the same province or city. Cannot be, di ba? Vertical eh. Oo. So si congressman, hindi pwedeng maging governor yung kapatid niya. Kasi vertical. Okay. Pero paano pag horizontal? Si congressman ng 1st District ng Davao City. Yung kapatid niya, si Baste, pinatakbo niya. Congressman ng, syempre, Davao City, hindi na siya pwede. Lumipat siya ng Tagum. Kinalaban niya si Alvarez sa Davao del Norte. Nanalo siya. So, congressman siya ng Davao del Norte, si Baste. Congressman itong si Pulong sa Davao City.
Counted ba yun as political dynasty? Kasi magkaibang lugar. Yun ang sinasabi ko. Yun ang ibig kong sabihin. At feeling ko, yun ang criticism dito sa bill na to. Again, mga babayan, hindi ako kontra sa bill na to. Tama yung kanyang vertical. Diba? Tama yung vertical eh. Si Mayor, pag tumakbo, yung asawa niya hindi pwede mag-vice mayor, yung anak niya hindi pwede mag-konsehal. Tama yun. Agree ako doon. Walang problema doon. Go, go, go tayo dyan. No problem. Paano kapag horizontal? Yun yung ibig kong sabihin. At feeling ko, yun ang sinasabi dito ni Julio Tihanki. Yung sa iba kasi, tulad nung kay Erice, no two. Sinabi niya yun sinabi ni Tihanki hindi pwedeng dalawa ang magkasabay. Yun, hindi pwede dalawa magkasabay. In principle, mga kababayan, wala akong problema dito sa panukalang batas nila Bogie D at ni Sandro Marcos. In principle. May mga questions lang. Oo, may mga questions lang.